plant there needs shade. It doesn't like direct sunlight. Which plant? The one with the burn up leaves. Oh, my fern? It doesn't like direct sunlight. This one? Yeah, it likes shade. It needs to be put in the shade. And supposed to be barricaded. Yeah. Ano ba yan? It is a variegated fern. It doesn't like it What? doesn't like direct sunlight. It needs to be in the shade. I don't know what's the matter of that fern. Before it's Baby, okay. we had two of them do the same thing. Both of them were in the sun. Put the thing in the shade. It's already shade. What No. shade do you like? No, it needs complete shade. It needs to come inside. Should be inside. You want to try this? No. Man, my stomach's upset. Oh, so this gonna work? Too much wind. Yeah, but my reason is for my friends on the side. So that's my purpose. So do you think it will be okay? No. No? Too much wind. Oh, I don't know. Look, it's coming out on that side. Yeah. I hope we will show up here soon for the project. He told me he's still in Ilocos. Oh, get it. So, eto na nga. Dahil gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko hindi re-arrange. Kung paano ko ayusin tong halaman na to, si Anthurium. Tricolor variety to. Ang nangyari na nga lang is, hindi masyado maganda yung sunlight ng pinaglagyan namin sa kanya. Totally parang shaded area. Kaya nawala yung pagka-variegation niya. Ayan. Pero sa likod, mapapansin mo, may mga dati, hindi ko alam kung makikita ng camera. Pero meron siyang parang mga spotted pa rin. At, kaya medyo maganda na yung ugat niya. Malaki na masyado yung ugat niya. Kaya, kailangan ko na siya. Hindi ko papalitan ng paso. Dadagdagan ko siya ng mixture. Ito yung dating ginamit kong mixture. Ayan pa rin yung mixture natin na Simplexure. Pag naglalagay ako ng halaman, kanwari, Anthurium or Philo, instead na punuin ko siya ng mixture dun sa malaking lalagyan, kinakalahati ko lang. Para in time na kailangan ko ng dagdagan siya ng mixture, is paunti-unti akong naglalagay. Katulad yan, ito. Ipapatong ko siya ulit. Kasi lumabas na yung ugat niya. Yan. Pag nakikita nyo kasi na lumalabas na yung ugat niya, umaangat na. Kasi si Anthurium, di ba, paangat yung pataas siya. Umaangat talaga siya ng umaangat. Instead kasi napapalit-palit ka ng mixture, tsaka minsan kasi may tendency si Anthurium na minsan mas madali silang nagkaka-fungus, lalo na yung, alam niya, biglang matutuyo yung dahon ng Anthurium nyo, nagiging cause kasi may mga spider mites yun na hindi natin nakikita, ganun, only microscope nga lang yung nakaka-detect sa kanya. Kaya, para iwas lang din sa root rot, iwas din sa mga fungus, ang ginagawa ko talaga, konti lang munang mixture ang nilalagay ko sa kanya. Add na lang ako ng add kapag alam ko na mataas na yung ugat niya. Kumbaga nagro-root bound na siya. Pag nag-root bound na kasi siya, ibig sabihin parang kinain na ng ugat niya yung buong mixture na nilagay ko. Doon ako nag-add ng nag-add. Ha? Ayan, yung pag-add ko sa kanya, sobrang dali lang. Talagang added lang. Huwag nyo lang din masyadong dadamihan. Parang malagyan niya lang din ulit ng enough dun sa may ugat niya. Okay na yun. Ha? Yan. Hindi na rin siya umuuga-uga. Hindi siya totally magagalaw-galaw ng hangin. Okay na okay siya. Basta tinakpan mo lang ulit yung ugat niya. Parang ganyan. Pero mag-iiwan ka ng kahit konti lang para makahinga siya.
Then, yun. Ganun lang ako totally maglagay sa kanya. Ganyan lang talaga ang ayos ng aking mga anthurium na may foliage. Hindi naman ako ganun kagaling kay foliage, pero by experience, yan, na gagamay-gamay ko siya. Kumbaga, hinalintulad ko na lang si foliage talaga doon sa mga filo ko. At once naman na naging compatible na kayong dalawa, wala ka na magiging problema sa kanya. Okay. So, ayan. Bibigyan ko lang kayo ng isang example na pwede maging cause ng ano itsura ng anthurium kapag nagkaka-spider mite siya or may fungus na kumapit sa kanya. Ito, katulad nito. Ayan. Ayan siya. Kita nyo ba? Hindi akin to. Bagong kuha ko lang siya totally. Kung tutuusin, ito yung na-mine ni Ma'am Samantha that time. Kaso nga lang, hindi ko pa na-ipa-ship. Siguro pag napanood to ni Ma'am Samantha, huwag ka mag-alala, pinalitan ko, Ma'am Samantha. Ito yung hindi ko pinaship. Kaya mas maigi na din kapag, para lang din sa mga miner, mas maigi na rin na kung magmamine kayo ng halaman, okay lang na huwag nyo muna in a week naman. Kawari, lipas lang kayo ng mga 1 linggo bago nyo ipaship yung halaman. Para rin yun sa inyo. Para lang ma-sure nyo na okay yung halaman. Kaya, yun yung unang reason ko kung bakit yung iba talaga may on that time papaship na. Nagsasabi naman ako na kailangan na ninyo ipaship. Pag alam ko naman na akin yung halaman, alam kong maayos talaga yun. Yan, ipupush ko kayo. Pero pag alam kong hindi naman kasi sa akin yung plants na i-live ko lang, yan. Ang tendency kasi, syempre, babalikan kaming mga nag-live. Katulad ako, pag nagla-live ako dun sa mga kakilala ko or sa kaibigan ko. Then, pag nagkaka-problema, syempre, ayoko rin naman yung mga ganung problema sabihin pa sa kanila. Kaya, mas okay sa akin kung hindi pa siya agad-agad napapaship. Para nakikita ko talaga kung okay yung halaman. Kasi kapag hindi nag-okay yung halaman, ako ang babalikan. Syempre, nahiya naman ako dun sa mga kaibigan ko. Balikan din sila. Hindi kasi ako yung uri ng tao talaga na, uy, nasira yung ganun-ganun. Hindi. Kumbaga, yan yung nagiging causes. Ito kasi, naging problema namin to. Kaya sabi ko dun sa mga admin, huwag na lang muna ipaship. At ang causes sa mga ganito guys is spider mites. Alam ko spider mites, pero kung may mga expert dyan, pwede nyo i-comment down below kung ano ba yung cause ng iba pag nagaganito yung mga anthurium. Sa anthurium ko lang to na-experience. Hindi ko siya ever na-experience sa philo. Ganyan yung itsura niya. Tuyot siya, pero may ugat siya. Papakita ko ha. Ayan. Ayan naman yung ugat niya. Magaganda naman yung ugat niya. Ayan. Diba? Ayan, ayan pala. Ako lang pala nakakita. Maganda naman yung mga ugat niya. Kaya, feeling ko, kailangan ko siya uling palitan. Wala naman nabubulok. Ayan, white pa. Ayan. White pa yung ugat niya. Basta magaganda yung mga ugat niya. Kaya nagtataka ko, bakit siya nagkaganito? Noong una is, napaka-questionable sa akin. Pero, ayan, naintindihan ko na. Spider mites or may fungus sa kanya. Kaya, maigi na lang din na hindi ko siya sinama sa ibang mga halaman. At maigi na lang din, hindi ko siya naipashit that time. Kasi pag nagkaganito to doon, syempre ako yung babalikan, di ba? Kaya, yan, thankful ako sa mga ganyan. Kahit ako na lang magbuhay nito, wala namang problema. Binabasa ko naman siya, pero yan, natutuyo pa rin siya. Hindi ako naglalagay ng mga pesticide kasi nga may mga alaga kami. At syempre may mga baby dito sa kapitbahay namin. Ayoko naman na mapagsabihan ulit ako. Lesson learned ako kaya hindi na ako nag-pesticide. Ang ginagamit ko is cinnamon. Ito is, siguro ang purpose na lang nito is tanggalin talaga siya. Talagang puputulin ko, ha? Kaya, ito yung mga isang reason. Then, ito naman, ito, yan. Ito naman si Flame. Si Red Flame to. Nawala lang din ang kanyang variegation. Alam nyo na, hindi talaga ako ganun kagaling sa mga variegated na anthurium o foliage. Kaya, pagpasensyahan nyo na. Ganyan din nangyari sa kanya. Uy, ano ba yan? Si Red Flame kung tawagin. Naging ganyan din siya dati. Yan. Para nalusaw din siya. Nagkaroon din ako ng problema sa kanya. Kaya, ginawa ko, pinutol ko lahat ng dahon.
Pinakunan ko siya. Tapos pinalitan ko ng mixture. Ayan. Ito yung mixture ko na Simplexure. Pinaka-advisable ko talaga sa inyo kung sa mga anthurium, magta-try kayo ng mga anthurium na foliage, kailangan talaga may direct, kumbaga may enough sunlight o araw dun sa lugar nyo. Kasi kung katulad ko kayo, na mainit lang yung lugar namin, dry, parang Manila feel, ganon. Pero dahil nag-iiba nga yung feel dito sa loob dahil marami kong tree fern, marami kong halaman, tapos nagbabasa ako lagi ng semento para yung dry nung area is medyo mabawasan. Tapos naglagay din ako niya ng humidifier doon para doon yung sa may part doon na pansin ko kasi, mismo ikaw kasi, mismo sa sarili mo, mapapansin mo kung may dry effect yung area mo. Pag alam mo dun sa part na yun is parang mainit, walang hangin, alam mo yun, ganun. Kaya ayan, naglagay ako nun para dun sa area na mainit dun eh. Kaya ayan. And yun lang din yung ginawa ko dito, tinatry ko sila ilagay sa may init na araw para bumalik sana yung ano niya, yung kulay ng dahon nila na may foliage, may kulay. Kaso dito nga sa area ko is hindi ganun ka ano yung araw kasi hindi ko alam, parang late yung araw dito sa amin. Mas mainit kapag mga 2. Alam niyo, yung mga 1 to 2 yan, andito yung init. Na doon naman mahina yung mga foliage. Matutunaw naman sila, di ba? At ayun, yun lang yung napansin ko na hindi talaga para sa akin si foliage. Although nagtatry ako, pero hindi talaga siya gumaganda sa akin. Hindi talaga siya para sa akin. Yung mga halaman talaga na hindi para sa'yo. Kaya wag natin ipilit ang mga bagay na yan. Katulad dito, itong si anthurium ko dito. Ayan lang yung mga anthurium ko talaga na naging compatible ko. Ito lalo na si Dark Thorn na Crystallinum. Ganun lang din ginagawa ko. Add lang din ako ng add sa kanya na mixture kapag alam kong tumataas yung ugat niya. Mapapansin mo naman yun mismo, lalo na kapag nag-check ka every month or every week. May nag-check every day, pero ako ang checking ko sa kanila is every month para nakikita ko talaga yung difference. Kasi kapag araw-araw ka nag-check, medyo may mga halaman kasi na medyo sensitive sila, lalo na pag ginagalaw-galaw. Ang fern din, ganon, sa mga nagtanong sa akin bakit yung fern nila is medyo nalulusaw, nabubulok, ayaw ng fern na lagi siyang ginagalaw-galaw. Yan. Kaya ngayon, kung hindi ganun ka-establish yung fern nyo, kumbaga bago lang siya sa area nyo, tapos sobrang hangin, ikot ka ng ikot, galaw ka ng galaw, mabubulok at mabubulok ang tree fern, ha? Yun ang aking experience. Batay sa aking experience, iba yung experience ko, iba experience nyo. Kaya, yun lang naman, sharing ng experience. Baka yung nangyayari sa halaman ko is nangyayari din sa halaman nyo. Baka yung ginawa kong remedy sa halaman ko na nag-success is maging successful din sa inyo. Ganun lang naman. Ha? And then, dun nga, sa lagi kong sinasabi, ang mixture natin, own made ko po na mixture. Yun po yung tinatawag natin na Simplexure. Ayan. So, si Simplexure kasi, sobrang dali lang naman niya. Kaya doon sa mga Visayas at Mindanao area, hindi ko na pinipilit na magpa-ship kayo ng mga mixture na to. Talagang sinasabi ko kung paano ko siya ginagawa. Unang-una lang talaga is medyo specific ako sa size ng coco cubes. Kahit magbayad ako ng extra, basta alam ko na ganun yung cut ng mix ng coco cubes ko. Kasi mas gusto ko maliliit yung cut ng coco cubes kesa sa sobrang malalaki yung chunks. Yan, ayoko nun. Wala naman enough reason kung bakit ko siya ayaw. Yun lang, para sa akin, parang hindi kami compatible ng malaking cut ng yung malalaki. Ayoko talaga. Gusto ko medyo maliit lang. So, ayan. Tapos, ibababad ko lang siya sa rooting hormones. Wala ring specific brand ng rooting hormones ang ginagamit ko. Commonly, ang ginagamit ko is yung nabibili ko lang sa Ace Hardware. Kung ano yung convenient, doon ako. Kasi sa Ace, madali lang kahit saan. Kahit saan, pwede ka makabili. Kumbaga, sa mga hardware store, meron naman din sila Hormex na rooting hormones. Kadalasan, Ace Hardware ang meron, ha?
Eh, bababad ko lang siya magdamag. Ayan, babad lang magdamag sa tubig. Kung ilang patak na rooting hormones, wala rin naman akong specific na sinasabi kasi nasa sa inyo yun. Kung gusto nyo isang bote, wala namang problema, okay lang yan. Kasi i-drain nyo rin naman siya. I-drain nyo yung tubig, ha? Tapos yung coco cubes is papainitan nyo ulit. I-dry out nyo siya ulit. Ha? Basta ma-dry out siya, okay na yun. Kumbaga, siguro the more na marami ka rooting hormones, mas maganda ang magiging effect niya sa ugat mo. Kasi nga, ang aking reason doon is hindi ako laging nag-spray o hindi ako nag-spray ng rooting hormones sa mga halaman. Nilalagay ko talaga siya sa coco cubes para sa akin, based on my experience, dun kasi talaga siya yung kinakapitan ng ugat, diba? So, the more na may vitamins dun ng rooting hormones, the more siguro na magiging effective siya sa roots at na-experience ko yun. Kaya, mararecommend ko sa inyo kasi ako mismo ang naka-experience. Yun lang naman ginagawa ko. The more na ay yung ibang ano natin, ingredients, yun pa rin naman. Wala lang lupa talaga. Huwag kayo maglalagay ng loam soil kung philo at anthurium ang gamit nyo. Ha? Kung katulad ko kayo. So, kung gusto nyo laging nagdidilig ng halaman, mas okay sa inyo yung zero soil talaga. Wala rin specific kung anong zero soil ang gusto nyo. Kung anong brand, okay lang yan. Kung sa tingin nyo, doon naging compatible yung halaman nyo, go lang. Kung gusto nyo gumawa ng sarili nyo, go lang din. Marami na re-research ngayon. Google lang, diba? Tsaka maraming vlogger ang nagsishare-share. Pero ang napaka maganda lang naman na i-share is yung based on your experience. Iba yung experience mo, iba yung experience ko. Kaya, ayan, try nyo. Kayo gumawa ng sarili. Pero kung wala naman kayong time, intindihan ko yung iba na talagang umu-order sila para ready na. Diba? Ayan. Yun lang. Yun lang. Kaya, ayan. Sa inyong lahat, sobrang thank you sa walang sarang pagsuporta. Magkita-kita tayo sa mga susunod na video. Magkakaroon tayo ng mga ganitong vlog dahil sa mga tanong. Yung mga tanong, yun yung gagawa natin ng video. Kaya sa inyo, sa lahat na may tanong, yan, comment down below kung ano yung mga itatanong nyo na pwede natin gawa ng video. Kaya sa inyo lahat, God bless, stay safe, at see you po sa ating next video.